Good morning ulit sa lahat at nandito ulit tayo sa Honda Jeep Jam Cycle. Siyempre para ibigay na naman sa inyo ang panibagong review natin ngayong araw na to. So ito nga ang ating feature niya, no? Yung bagong dating nila na Honda ADB 350. So ito mga tol, titignan natin yung kanyang full specs at kung ano ang mga features na meron dito sa Honda ADB 350. Montage muna tayo dito. Twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March to fire, never shy. Battle drums pound in our hearts. Charge into fray, leave fear apart. Ang Honda ADB 350, meron niyang dalawang color variant. So etong nasa harapan natin, ang tinatawag natin na Moscato Red Metallic. Tapos yung isa naman, tinatawag na Matte Gunpowder Black Metallic. So equipped na rin ng dual channel ABS, so napakaganda na ito at talagang mas safe ka dito. Isa rin sa mga features na meron dito, katulad dun sa Honda PCX 160, so meron siyang road sync na pwede mong i-connect sa inyong cellphone. So magda-download lang kayo ng RoadSync app para makonekta nyo dito sa motor na to. At syempre pwede siyang gumamit ng navigational kung kayo ay babiyahe ng malayuan. Pwede mong gamitin yung kanyang TFT para magsilbing iyong monitor sa inyong navigational. So ayos na ayos. So balik tayo dito sa kanyang harapan. So ayan mga tol, meron siyang tricolor dito. Meron siyang color red dito na glossy. Plain lang siya, wala siyang decals dito. At pagdating naman sa ating gitna na B-shape, meron siyang glossy black na kulay dito. Napakaganda ng kanyang paint job at napaka-premium ng looks nitong ating Honda ADB 350. So dito rin natin makikita yung napakalaking headlight niya. Meron siyang split type na headlight dito. At ito yung ating daytime running light. At syempre yung ating headlight dito, gumagamit siya ng LED sa ating DRL and yung headlight. Dito naman sa ibaba ng kanyang headlight, meron siyang parang tuka dito na may matte black ang finish. Kung titignan mo siya dito, napaka-aggressive ng looks, no? So ito, meron siyang 4 level ng kanyang adjustable na windscreen dito. Para naman dito sa ating front fender, meron siyang plain na glossy red dito. Wala din siyang decals sa harapan. Pero dito sa kanyang gilid meron yung ating napakaliit na sticker ng ABS or yung tinatawag natin na anti-lock braking system. So pagdating naman sa kanyang suspension, syempre naka-inverted fork ang ginagamit dito sa ating ADB 350. At meron din siyang brand na Showa. So napaka-reliable at maganda ang quality. Solid na solid. Syempre meron siyang dual pot piston caliper na may decent brand. At ito yung kanyang plain disc. At ito naman yung kanyang itim dito. So yan po yung anti-lock braking system or yung ABS na tinatawag natin. Sa kanyang wheels naman, meron siyang cast wheel. At meron siyang gold plated na kulay dito. So pagdating naman sa kanyang gulong, ito napakalaki ng gulong na ito mga tol, dahil meron siyang sukat na 120 by 70 by 15 inch. At ito mga tol ay tubeless at meron siyang brand na Karoo. So yan po ang brand ng ating stock tires ng Honda ADB 350. Para naman dito sa kanyang suspension sa likuran, so ito mga tol, meron siyang sub-tank rear suspension. Napakaganda na ito. Siyempre mas maganda ang bounce nitong ating sub-tank rear suspension. Siyempre meron siyang tatak na Showa brand. So yan, napaka-solid. Para naman sa braking system sa kanyang likuran, siyempre meron siyang hydraulic disc brake. At meron siyang single pot piston caliper na may Nissin brand. Ayan po yung kanyang single pot piston caliper. At syempre naka-ABS din, naka-dual channel ABS, harap at likuran. Sa kanyang taillight, ito ay gumagamit ng LED pagdating din sa ating signal light. Dito nakatouch sa ating rear fender. Meron din siyang LED na ginagamit dito. At ito mga tol, napaka-neat at napaka-simple lang ng forma ng kanyang taillight dito. Kung titignan, para siyang big bike
Ito nga pala mga tol ay equipped ng emergency stop signal light. Meron din siyang plate light dito para mas visible yung ating plate number, lalong-lalo na sa gabi. Siyempre with added visibility yung ating reflector. Ito napakalaki din dahil ito ay merong sukat na 140 by 70 by 14 inch. Tubeless din. So yung pagdating naman sa kanyang makina, ito pa rin ay equipped ng ESP Plus or yung tinatawag natin na Enhanced Smart Power. So ito mga tol, habang kayo ay tumatakbo ng mabilis, sa kabila nun, matipid pa rin yung konsumo ng kanyang gasolina. So yan ang kagandahan dito sa ating ESP Plus. Meron siyang 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, naka-liquid cooled ang ating ADB 350. So para iwas din sa overheating. Iba rin yung kanyang display dito. Meron siyang 5-inch TFT display. So yan po ay colored. So talagang napakalinaw at kitang-kita mo yung mga bawat detalye. So pagdating naman sa ating key system, syempre naka-keyless, naka-smart key yung ating key system dito sa ating Honda ADB 350. At ayos na ayos yan para iwas nakaw din. So yan ang kagandahan sa mga smart key na inilalabas ngayon ni Honda. Dito naman sa ibaba ng kanyang key system, so ito makikita natin yung kanyang seat opener at yung ating fuel opener. So, hindi na tayo mahihirapan sa pagbubukas ng ating gasolina dahil yung kanyang gas tank nandirito pa rin sa kanyang harapan. At ito mga tol ay merong fuel tank capacity na 11.7 liters. So ito ay nagre-range ng 30 kilometers per liter. Meron siyang kulay na matte black dito. So katulad siya nung parang katulad din siya ng XADB 750. Napakataba ng kanyang handlebar dito. Meron nga pala tong HSTC or yung Honda Selectable Torque Control. Kanyang buttons dito, hindi ko lang alam. Ito yata yung sa kanyang traction control. So pwede mo siyang i-on, pwede mo ring i-off. At ito naman yung kanyang analog switch. So yan, para sa ating TFT display. Dito rin makikita natin yung kanyang busina. So yan, napakaliit lang. At napakaganda ng materialis na ito. Ibaba naman yung ating left and right turn signal switches. So wag din natin kakalimutan na meron itong passing light dito. So ito yung kanyang switch. Napaka-solid din ng pagkagawa at napaka-quality. So napakakapal. At flexible din siya. So ayos na ayos para mas safe din yung ating kamay dito. So dito naman naka-install yung ating signal light dito sa kanyang harapan, no? At meron din siyang LED na ginagamit dito. Siyempre equipped din to ng kill switch. At siyempre meron siyang hazard light at yung ating ignition starter. Meron din siyang side pocket dito. At eto mga tol, meron din siyang charging port. At eto ay equipped na ng Type-C yung ating charging port dito. Napaka linis lang din ng design na ito, no? Wala siyang ganong decals dito. Maliban na lang dito sa ating likuran na fairings. Meron siya naka-emboss dito yung ating 3D emblem na ADB 350. Meron siyang color gold na kulay. So napaka-premium ng looks. So ayos na ayos. At meron din siyang mga separation dito. Katulad na lang nito. May labasan siya ng hangin dito or init ng ating makina. So napakagandang bagay niya. Maliit na detalye pero napakalaking tulong. Meron din siyang air scoop dito para sa ating ergonomics. Para mas stable yung takbo, lalong-lalo na kapag mabilis. At ito rin yung kanyang apakan dito sa harapan, no? So napakalapad din at kasyang-kasya. Yung paa ko nga dito, kasyang-kasya, size 10. At napakalapad niyan. Napakalaki pa, no? May space pa dito. At ang kagandahan dito, meron siyang extension dito sa itaas. So kapag nangawit ka dito, pwede mo siyang i-extend dito sa itaas para mas relax at hindi mangawit ang inyong paa or tuhod. Yung kanyang seat cover naman, so ito, meron siyang kagaspangan. So goods na goods to. Hindi dudulas ang inyong pitan dito. So para dito sa ating OBR, meron siyang color gray dito na separation. So napaganda, para siyang letter X yung design niya dito. Ang maganda rin dito, meron ding sandalan yung ating rider para mas komportable yung kanyang pagmamaneho. Cushion naman na ito, napakakapal, malambot din siya. Ito, napakalapad ng ating
utility box dito or U-box. Ito kasyang-kasya ang dalawang full face helmet dito. At ito, pwede mo pa siyang i-adjust dito, pwede mo siyang ilipat kung maglalagay ka ng full face helmet. So ayan, pwede mo ilagay dito yung isa at dito naman yung isang helmet natin. So dalawa na. At dito naman yung mga mahalagang bagay. So pwede ka rin maglagay dyan ng mga documents natin. Meron din siyang designated para sa ating basic tools. So ayan o, meron siyang awang dito para sa ating basic tools. At meron din siyang ilaw. So ayan, magbubukas tayo ng ating U-box. Sa mga nagtatanong ng seat height nitong ating Honda ADB 350, mga tol, ay merong taas na 795mm. So ganyan po kataas ang seat height nitong ating ADB 350. Ground clearance naman para dito, meron siyang taas na 155mm. Pagitan po yan ng ating makina papunta sa sahig. So yan po ang ating ground clearance, 155mm. Sa mga nagtatanong ng presyo ng ating Honda ADB 350, so eto mga tol ay merong kabuang presyo na 308,500 pesos. At kung uutangin nyo naman, magpo-provide lang kayo ng 100,000 pesos. Sarado po yan, 100,000 pesos para sa kanyang down payment. At ito yung kanyang mga terms. Kung 1 year naman ang kukunin nyo, babayad kayo buwan-buwan ng 21,604. Meron niyang rebates na 200 pesos. At para naman sa kanyang 24 months, 13,078 pesos. Sa kanyang 36 months naman, meron kayong babayaran buwan-buwan na 10,128 pesos. So yan po ang kanyang kabuang presyo at yung kanyang installment plan. Siyempre meron niyang freebies, yung kanyang helmet, free jump jersey, spare parts coupon, discount coupon, at yung ating TPL insurance, 3 years LTO registration para dito sa ating napakaganda at napakapormang si Honda ADB 350. Siyempre hindi rin natin kakalimutan yung kanilang promo ngayong October. So lahat ng mga purchase ng mga motor dito, meron kayong free Aqua Plus na makukuha. So yun lang mga tol, at magandang umaga sa inyong lahat. Lagi kayong mag-iingat, ride safe. God bless.